So sa gabing ito, ang ating tatalakayin ay the place of the woman in the church. Malawak ito. Ito yung mga kaisipan, the place of the woman, tamang lugar ng babae sa simbahan, tamang lugar sa bahay, tamang lugar sa komunidad, sa bansa, sa barangay, sa bayan, sa lahat ng bagay. Pero yung pinaka-title natin sa gabing ito, para general, the bride in her place. So, Sir Meraan, the bride in her place. Pero magpo-focus tayo sa mga kababaihan. Pero the way na pinapakinggan natin ito, dahil lahat naman tayo ay parte ng nobya ni Kristo, so hindi lang ito para sa mga babae. So mga brothers, support your sisters. Support your wives. Support your mother. Sapagkat nakasentro ang paksa sa gabing ito sa kanila. Nakagaya ng sinabi ko sa meeting namin, ito yung gusto kong i-deliver para mas maintindihan natin yung church order na ipinatupad natin muli, mga kapatid. Tayo magbasa ng scripture. 1 Timothy chapter 2, verse 11. 1 Timothy chapter 2, verse 11. Sabi dito, let the woman learn in silence with all subjection. But I suffer, verse 12, hanggang verse 15 tayo, but I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. For Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. Notwithstanding, she shall be saved in childbearing if they continue in faith and charity and holiness with sobriety. Tayo saglit na manalangin. Yuko natin ang ating mga ulo, mga kapatid. Aming dakilang Diyos, muli naming kinikilala ang iyong authority and nagpapasakop kami muli, O Diyos, sa iyo sa gabing ito. Ikaw po ang may-ari ng mga salitang ito. Tulungan mo ang bawat isa sa amin mula sa iyong lingkod na naatasan mo po, Panginoon, na binigyan mo ng biyaya at pribilehiyo na maipahayag ang iyong salita at sa aking mga kapatid na makikinig. Tulungan mo ang bawat isa at gabayan, Panginoong Diyos. Ikaw pang magbigay sa amin ng kapahayagan at ng kaunawaan. Tulungan mo kami, Lord, na maipasakop ang aming sarili ng buong buo sa iyong mga salita. Ito ay aming dalangin sa mo, hinihiling sa iyo lamang at sa iyo pong dakila at banal na pangalan, aming Panginoong Jesucristo. Amen. And amen. So, ulitin ko yung topic natin. Ito ay teaching, mga kapatid. Suda ko mga ngaral, ito ay teaching. Kasi kung mga ngaral ako, masakit ang mga babasahin natin dito, particular sa mga sister natin. Even the prophet, alam niya kung gaano ito kahirap, alam niya gaano ito kasakit para sa mga kababaihan. Handa na ba ang mga sister natin? It is standard. Alam kong hindi natin kayang gawin agad ang lahat, magawa ng perpekto, ng sakdal, ang kalooban ng Diyos, at masunod ang kanyang salita. Pero at least meron tayong pagbubulayan at meron tayong ipapanalangin. At meron tayong titingnan, mga kapatid. The bride in her place. So, mamaya malalaman nyo kung bakit yan ang ating topic. The bride in her place. Pinakita mo na ba, Sir Meranya? The bride in her place. Ang nobya sa kaniyang lugar. Pwede ko sanang lagyan yan ng right place. Right place and position. Pero pinaikli ko na lang at mas malaya po kasi pag sinabing the bride in her place. So mas malaya siya, mas malawak siya. Na hindi lang natin siya titingnan sa isang anggulo, kundi sa lahat ng bahagi na pwede nating madaanan. At hahanguin natin sa salita ng Diyos at ng kanyang mensahe. Basahin ulit natin yung 1 Timothy
May mga highlights ako dito sa aking note, mga kapatid. I-plus mo ulit, chapter 2, verse 11, Sir Mary Ann. Let the woman. So, talagang para sa babae. Pero kagaya na sinabi ko, para din sa ating lahat ito. Sapagkat pag sinabing woman, pag itinipon natin ito sa iglesia, ito ay para na sa lahat. Let the woman learn. So napakahalaga ng salitang learn, mga kapatid. Kinakailangang matutunan. Kinakailangang pag-aralan, kinakailangang matutunan. Kinakailangan ng kapahayagan, kinakailangan ng kaunawaan. Pag sinabing learn, merong proseso. Ang sabi diyan, learn in silence with all subjection. Actually, itong salitang subjection o pagpapasakop, mga kapatid, isa rin ito sa binubulay-bulay ko nung mga nakaraan in general. Yung James chapter yung sinabi ni Juan ni Santiago na magpasakop tayo sa Panginoong Diyos. Yung sinabi ni Apostol Pedro na magpasakop tayo sa makapangyarihang kamay ng Diyos. So binubulay ko yon in general. Kaya Lord willing sa mga susunod, maybe sa susunod na Wednesday, ay may pangaral natin ang patungkol sa pagpapasakop. At maintindihan nyo kung bakit napakahalaga ng bagay na ito. Pero ngayong gabi, dito lang muna tayo sa bahaging ito. Na ang isa sa dapat na matutunan ng mga kababaihan, ng mga asawang babae, ng mga anak na dalaga natin, at para na din sa lahat sa iglesia ng Panginoon, ay matutong magpasakop. Na yung pagpapasakop na walang murmurings, yung pagpapasakop na walang rebellion, mga kapatid. Ibig sabihin ng learn in silence with all subjection, ay kumbaga merong kang pagrespeto at pagkilala sa ipinapairal ng Diyos na batas. Verse 12, but I suffer not a woman to teach. Kaya nga sabi ko, babantayan ng mga magte-testimonying sister na hindi sila makapagturo, nor to usurp authority over the men. So ito yon, ito yung malawak, mga mahal kong kapatid, to usurp authority over the men. At hindi lang to sa iglesia. Ito ay in general. Yung nasa 1 Corinthians chapter 4, talagang lininaw ni Apostol Pablo na yun ay sa church. Di ba? They are not permitted to speak in the church. Pero ito, talagang sa buhay ito. Sa lifestyle ito ng mga mananampalataya. Lalong-lalo ng mga kababaihan na hindi lamang ito patungkol sa simbahan, sa loob ng iglesia, kundi kahit sa pamilya, sa tahanan, sa komunidad, sa trabaho. Kung ang isang sister ay nagtatrabaho sa isang kumpanya at siya'y manager, papanganib. Mamaya maintindihan natin yan, mga kapatid. Supervisor. Nagsusupervise ka, may pangangaralan kang mga lalaki doon, mapanganib. At titingnan natin anong sinasabi ng propeta patungkol sa paksang ito nating tatalakayin, mga kapatid ko. Pwede ba silang kumandidato? Pwede ba silang maging mga hukom, attorney? Pwede ba silang maging governor? Di ba? Pwede ba silang magkaroon ng mga mataas na posisyon sa labas? Asan kaya sila dapat? Ano kaya ang tamang posisyon nila? Ano kaya ang tamang lugar ng mga kababaihan natin? So, pag-aaralan natin yan sa gabing ito sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng mensahe, mga kapatid. So, itong salitang usurp talaga ang talagang dadaanan natin sapagkat sabi ng Bible, sabi ng Apostol Pablo, nor to usurp authority over the men. Okay. First quote tayo, Sir Mary Ann. Now, a woman is not meant to have an iron disposition. Sa pangaral ng propeta sa exposition ng 7 church ages, sa Thyatiran Church age, pang-5 iglesia. So ito ay nasa libro ng propeta na tinatawag na the 7 church ages.
So ito'y isang napakahalagang libro, mga kapatid. At ito din yung tinatalakay ni Brother Wilson sa kanyang pagsisiris. So ang bahaging ito ay nasa Exposition of the Seven Church Ages sa part ng Charterian Church Age. Sabi ng propeta, "Now a woman is not meant to have an iron disposition." Anong ibig sabihin ng disposition, mga kapatid? Yung siya yung nagdidesisyon. Siya yung nagsasuggest. Siya yung nagsasabi na ganito, ganyan. Siya yung kumukontrol. Pag sinabing disposition, magdidesisyon ka sa bagay. Minsan nagagamit ko ang salitang ito. Halimbawa, si Brother Joshua, naiwan dito sa church. Umalis kaming mga elder. Tapos merong bumisita. Tapos hindi nila ako makontak. Pilit nila akong kinokontak para malaman ko anong magiging desisyon ko, pero hindi nila ako makontak. Kinakailangan merong magkaroon ng disposisyon. Kung andito si Brother Chad, pwede siyang magkaroon ng disposisyon. Siya na mismo yung magdidesisyon kung ano yung sasabihin doon sa lalaking bumisita. Pero pag pinag-usapan ng babae, hindi pala para sa kanya ang tinatawag na iron disposition, mga kapatid. Pag sinabing iron disposition, mga mahalagang pagdedesisyon nito, mga mabigat. Mayroong authority, kamay na bakal. Diba? Napakahalagang mga pagpapasya sa iglesia, sa tahanan, sa komunidad, sa barangay, sa bayan, sa bansang Pilipinas, saan mang lugar. Hindi siya dapat magkaroon ng malakas na disposisyon. Kamay na bakal. Sabi ng propeta, she is, according to the Holy Scripture, to be submissive to the male. That is commanded of here. Woman who is truly female, all female, will be of that disposition. So ano yung sinasabi ng propeta na ang totoong mga kababaihan na talagang babaeng babae ay magpapasakop sa kautusan na tinatawag na will be of that disposition. Ano yung disposition na sinasabi diyan, mga kapatid? Yung submission. Naintindihan nyo ba? Yung disposisyon ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang kautusan ng Diyos sa mga babae, ang pasya ng Diyos, kinakailangan ang mga babae ay magpasakop sa mga lalaki. That's God disposition. Hindi siya pwedeng magkaroon ng sarili niyang disposisyon. Ang disposisyon ng Diyos, ang pasya niya, ang mga babae, ang totoong babae, ay nagpapasakop sa lalaki. At igagalang niya, will be of that disposition. Igagalang niya ang kautusan ng Diyos. Not adornment. No real male makes a female adornment. So mga brother, mga asawang lalaki, meron tayong bahagi dito. Pag sinabi po kasing doormat, mga kapatid, basahan, na para bang hindi mo igagalang ang iyong asawa, natatapak-tapakan mo lang. Di ba? Kinakailangan meron pa rin conversation. Merong pag-uusap. Pero kinakailangan na sa pag-uusap, mga sister, huwag niyong kalilimutan yung inyong disposisyon. Ang meron lamang kayong disposisyon, magpasakop sa salita ng Diyos. Dahil kapag hindi kayo nagpasakop sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Panginoon, sa paraan ng pag-uusap ng both the wife and the husband, magkakaroon ng problema. Pag sinabi pong doormat, mga kapatid, pag sinerge nyo yan, walang pakiramdam, pasahan, na kahit anong sabihin mo sa kanya, wala siyang pakialam. At ayaw din naman po ng Diyos na gayon yung kalagay ng mga sister, parang doormat, na sunod-sunuran lang na walang feelings. Kinakailangan ang pagpapasakop nyo, you have a willing heart. Hindi pwedeng sumusunod kayo sa asawa na parang basahan. Nang pakiwari nyo ay minamandumanduhan lang kayo, mga kapatid. Hindi dapat ganon. Kaya sabi diyan, no real male makes a female a doormat, but she will want to be under authority and not rule over the male, for he is the head of the house. Gugustuhin daw ng babae
Dapat niyang gustuhin na magpasakop sa kapangyarihan at huwag siyang mamuno sa mga kalalakihan sapagkat ang mga lalaki ang ulo ng tahanan. Nagkakaintindihan po ba tayo, mga kapatid? Di ba? She will want. Dapat meron kang pagkagusto na magpasakop sa authority, not a doormat. Na para bang dahil church order, dahil sinabi ng salita ng Diyos, gagawin mo ito ng napipilitan ka lamang. Kaya you need to pray. Kinakailangan mong hingin ito sa Diyos na magkaroon ka ng kapahayagan at ng pusong merong pagpapasakop sa Diyos una. Sabi ng Episo na binasa natin nung nakaraang gawain, Episo 5, 24, 25, 26, mga kapatid, na kinakailangan ang asawang babae ay magpasakop sa kanyang asawang lalaki sa lahat ng mga bagay na kagaya sa Panginoon. Magpapasakop ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki na kagaya sa Panginoon. In everything, sa lahat ng bagay. Medyo mabigat, mga mahal kong kapatid. Meron itong pagdulog na gagawin, panalangin, paghingi sa Panginoon na ang inyong puso, ang inyong kaisipan ay matulungan, na mamold, at maitama sa harapan ng ating Panginoon. Tingnan niyo kung gaano ito kabigat. Sabi ng propeta, if she breaks that image that God made for her, she is perverted. Kapag nagpasimula kang sirain ito, na kinakailangan mong magpasakop sa iyong asawa, sinisira mo ang imahe ng Diyos na nais niyang gawin. Kapag nagkaroon ka ng usurpation, nag-usurp ka ng authority sa mga lalaki, then sinisira mo ang imahe ng Diyos na ginawa sa iyo at ginawa para sa babae. Any male that lets the woman take authority has also broken that image and he is perverted. Kapag kayo namang mga lalaki, pinapayagan niyo ang inyong mga asawang babae na i-underdesaya kayo, kayo ang unang nadaya. You are perverted. Kapag pinayagan mo ang iyong asawa na magkaroon ng authority sa iyo, sinisira mo ang imahe ng Diyos. That is why a woman cannot wear that which pertaineth to a man or cut her hair. Hindi siya pwedeng magsuot ng panlalaki, hindi niya pwedeng paputulan ng kanyang buhok o magpagupit. She is never to wear garments that pertain to a male or cut her hair. When she does, she is intruding into the male domain, taking authority and perverting herself. And when a woman invades the full fit, which it is commanded she must not do, she shows what spirit she is of. Being a dominating female is antichrist. So ang salitang usurp, mga kapatid, ang salitang usurp, pag isinerge nyo yan sa KJV+, ang isang salita na nandiyan ay dominates. Pag sinabing dominate, nagko-control. Yung magiging pasya, nasa kanya. Yung influence, yung power, nasa kanya. At ayaw po ng Diyos ng dominating female. Ang nais ng Diyos, ang babae, silensyo. Mamaya, maintindihan niyo na sinabi ng propeta, patungkol sa inyo, mga sister ka, fasten your seatbelt. Magaan pa po itong sinasabi ni Brother Ryan. Mamaya, mas lalo pa itong bibigat. At sasabihin mismo ng propeta, alam kong nasasaktan ko na kayo. Magbabasa lang ako kung anong sinasabi ng mensahe. Sabi ng prophet, being a dominating female is antichrist, anti-word, ang ibig sabihin. And the seeds of the Roman Catholic Church are in here. Though she may deny this ever so vehemently, but when it comes to the word, let God be true and every man's word
a lie. Amen. Sana po naintindihan niyo yung unang quote na binasa natin, mga kapatid. Ang imahe na binibuild ng Diyos sa mga kababaihan, sa pamilya, sa mga mag-asawa, kinakailangan ang babae, ang tamang lugar para sa kanya ay nasa pagpapasakop. Subjection. Submission. At kapag sinira daw natin to, hindi natin to ginawa, mga mahal kong kapatid, tayo ay napipervert, nahihiwalay tayo sa katotohanan. Sa same pa rin na paksa ng propeta sa kanya pa ring libro na Exposition of the Seven Church Ages, sa Laodicea, pampitong iglesia, now I know you ladies, yung keyword natin, Sir Mary Ann. Now I know you ladies. Sabi ng prophet, now I know you, ladies, don't like this kind of preaching. Sabi ng prophet, alam ko, mga kababayan, ayaw nyo ng ganitong pangangaral. But sister, you are dead wrong in what you are doing. Kayo ay patay sa paraan ng maling ginagawa ninyo. The Bible forbids you to cut your hair. Literal. Pag in-apply sa spiritual, ibig sabihin kapag pinuputulan ng buhok, hindi nagpapasakop sa asawang lalaki. Kaya may mga sister na hindi naman talaga nagpapaputol ng buhok, pero spiritually speaking, sa paningin ng Diyos kalbo, maikli ang buhok, dahil hindi nagpapasakop sa asawang lalaki. Oo, mahaba ang buhok mo. Ang mga Pentecostal, ang mga dating daan, ang haba ng buhok. Pero sa paningin ng Diyos, maikli ang buhok o walang buhok sapagkat hindi nagpapasakop sa salita ng Diyos. Ang totoong pagpapasakop sa salita ng Diyos, mga kapatid. Tama ba? Ang salita ng Diyos ang covering natin. Sabi ng prophet, the Bible forbids you to cut your hair, in literal. God gave it for a covering. He gave a command for you to wear it long. It is your glory. When you cut your hair, you signified that you left the headship of your husband. Like Eve, you walked out and went on your own. You got the votes. You took means jobs. You left off being females. You ought to repent and come back to God. And if all this wasn't bad enough, a whole lot of you took the idea that you could invade the pulpits in the church offices that God reserved for men and for men only. Oh, I touched a sore spot then, didn't I? So, sabi ng prophet, parang medyo meron siyang natamaan, na medyo masakit na talaga. Sabi niya, well, show me one place in the Bible that God ever ordained any woman to preach or to take authority over a man. So, sabi ng propeta, magpakita kayo na kung saan ang Diyos ay nagtalaga ng mga babae upang mangaral at magkaroon ng authority sa mga kalakihan. And I will apologize for what I have said. You can find that I am wrong. I am right, for I stand with the Word and in the Word. If you were spiritually rich, you would know that is true. There is nothing true but the Word. Paul said, I suffer not a woman. Yan na yung 1 Timothy na binasa natin kanina. I suffer not a woman to teach nor to usurp authority over the men. You can possibly take a place amongst the fivefold ministry of Ephesians 4 and not take authority over men. Sister, you had better listen to that word. It was not the Spirit of God manifesting in a Spirit-filled life that told you to preach, because the Spirit and the Word are one. They say the same thing. Somebody made a mistake. Somebody was fooled. Wake up before it's too late. Satan
Satan fooled Eve, your mother. He is spoiling the daughters now. May God help you. So may mga nadaya, may mga nagkamali, pero hindi pa huli ang lahat. Repents. Tinatawagan daw tayo ng Diyos na magsisi, mga kapatid. So ang pinapakita dito ng prophet, yung usurp ng authority. Na talagang binibigyan ng diin na ang mga kababaihan ay hindi binigyan ng kapangyarihan, ng authority para mangaral at magturo at para magkaroon ng kapangyarihan sa mga kalalakihan. So bakit nga ba natin to dinadaanan, mga mahal kong kapatid? Dahil binibigyan na ulit kayo ng layang tumayo sa harapan. Kaya nga yung introduction natin, don't preach, don't teach. Di ba? Kung hindi ko to ipapangaral bilang lingkod ng Panginoon dito, perverted ako. Kung yung lalaking asawa ninyo, hindi ito sasabihin sa inyo, they are perverted. So anong kalagayan ng pastor na hindi ito ituturo? Mga kapatid, so I hope nagkakaintindihan tayo dito. Pag nagpatotoo kayo, huwag kayong matakot. Kung merong apoy naglalagablab sa puso ninyo na nais nyong i-share ang karanasan ninyo na ginawa ng Diyos sa buhay ninyo, then go for it. It's for the glory of the Lord. Pero kinakailangan lang nating maging maingat at mayroon tayong babantayan, mga kapatid. Another quote, Sir Mary Ann. I got a letter the other day. Ito medyo mahaba-haba pero babasahin natin. Nagkwento si Brother Branham. Simulan natin sa 46. Maikli lang naman yung 46 at 47. Sabi ng prophet, so we find the conditions today. Ito ay pangaral niya 1965, August 15. So, malapit nang kunin ng Panginoon ng propeta. At sabi niya, nalalaman natin ang kondisyon. At ngayong mga panahon ito ay handa na ang Panginoon na bumalik. Ready for the coming of the Lord. But while Brother Neville and I, and these other brothers are trying to shepherd a flock, I've got something on my mind now that comes that we might talk about. So meron daw pong dumating sa kaisipan ng propeta na gusto niya ngayong pag-usapan kasama ang mga mananampalataya. Na isang araw, meron siyang natanggap na sulat, 48. At nakuha niya ang sulat na ito at ito'y galing sa ibang tao at ang sumulat sa kanya ay babae, isang Pentecostal pastora. At sa sulat niya, pinaparatangan niyang propeta ng kung ano-ano at yung mga kasamahan niyang mga brothers na sinasabi niya na ang mga pagtuturo, pangaral ni Brother Branham, lalong-lalo yung binasa natin na 7 church ages, itaas mo na, Sir Mary Ann, to make this short, kasi mahaba ito. Itaas mo na, pag ano yan. Sabi niya, because that he's got this book out now called the Laodicea Church Age, bringing out more. So yung binasa natin galing yun sa Laodicea Church Age. At itong Pentecostal pastora ay galit na galit sa propeta na sumulat. At sinasabi na si Brother Branham daw ay sinisira niya ang Pentecostal. Yung mga paniniwala ng Pentecostal, yung mga doktrina ay sinisira niya. Pakitaas, sinasabi niya na ang speak in tongues ay hindi ito ang ebidensya. So talagang nasaktan ng mga Pentecostal. Dahil ipinangaral na ng propeta na ang speak in tongues ay hindi ito ang ebidensya ng baptism of the Holy Ghost. Kaya sabi ng sister, sinasabi ng taong ito na ang speak in tongues ay hindi ebidensya. At siya ay galit din sa mga babaeng mangaral. He is against women preachers. And this was a woman preacher, sabi ng prophet, sapagkat itong sumulat sa kanya ay babaeng mangaral. Pero ang mga anak ng babaeng ito na pastora ay mga kaibigan ni Brother Branham. Di ba? May mga anak siya, sabi ng prophet, in her voice, some of the best friends that I got in the world. Yung mga anak
ng babaeng ito ay kaibigan ni Brother Branham at yung mga anak nga ng babaeng ito ay nakakakwentuhan ni Brother Branham, mga kapatid. So, ilaktaw na lang natin iba. Paragraph 50. Yung anak niya. The boys told me their mother was a woman preacher and that she didn't go for the message. So ito nakakalungkot. Nakakausap ni Brother Branham yung mga anak na lalaki ng pastorang ito at hindi daw po tinanggap ng babae ang mensahe. She didn't go for the message. Bakit? Ano meron doon sa mensahe ng propeta? Bawal ang babae mangaral, magturo, mag-usurp ng authority. So hindi kayang bitawan ng babaeng ito yung kanyang posisyon. Hindi niya kayang bitawan yung kanyang paniniwala na ang babae ay merong karapatan. 51. And now she says in here, doon sa sulat, she said, women should not have authority over men. Said, how about PV in the Bible? False helper. Doon sa sulat, ng babae, sinasabi daw ni Brother Branham, ng mga babae ay walang authority sa mga kalakihan, paano si Phoebe na nasa Biblia na kamanggagawa ni Pablo? How about Phoebe? Sabi nung sister na pastora. How about Phoebe? O dagdag pa natin yung marami, si Aquila, Priscilla. Ang daming mga nababanggit na mga babae, anong masasabi natin sa kanila? 52, certainly, she was a sealer of goods. Do you think Paul would say, let the women keep silent in the churches, not permitted them to speak, and turn around and say, now Phoebe, my helper in the gospel, she is going to preach a few nights. Why he would contradict his own word? See, hindi daw yung pwedeng mangyari. Walang sinabi si Pablo na si Phoebe, si Aquila, si Priscilla, at kung sino-sino pa na nangaral at nagturo. Sinabi lang mga co-worker. Sabi ng prophet, nagtitinda daw po itong si Phoebe at tumutulong, sumusuporta sa gawain. Di ba? Nakakaintindihan ba tayo mga kapatid? Nakukuha niyo yung thought ng prophet? 53. And said, then to top it all, I believe it was Esther, was one of the judges in the Bible, said, a woman was a judge in the Bible. If that's not authority over men, so talagang ini-insist pa rin ng babae. Merong Esther na naging hukom, na naging reyna. Di ba authority yan? Sa mga kalakihan. 54, and this businessman that was healed right here in the church not long ago, his wife said, Brother Branham, that always puzzled me. So meron nakita si Brother Branham na isang kapatiran na pinagaling at sabi niya, sinasabi niya sa kanyang sarili na, Brother Branham, napapasil din po talaga ako. Bakit sa Lumang Tipan merong mga sister, mga babae na nagkaroon ng tila ba authority? May mga naging hukom, merong Esther. Then sabi niya, I said, why sister, how would that puzzle you? Said, well, here is a woman judge. Merong babaeng hukom. Pero sagot ng prophet, paragraph 55, I said, that's politics, not the church. That don't have nothing to do with the church. Ibig sabihin yung mga naroon sa Lumang Tipan ng mga kababaihan na nagkaroon ng kapangyarihan na kagaya nila Esther, Miriam, Deborah, hindi daw po ito para sa church. Hindi ito sa templo. Ito ay sa politika. At ayaw rin ng Diyos ng politika, kaya nga inayos niya. Diba? Dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, dahil na rin sa mga pagkakamali ng mga Hudyo, pinahintulutan sila sa gayong kalagayan, pero hindi talaga ito ang sakdal na kalooban ng Diyos. Binago niya pagdating sa bagong tipan, ng itatag ng Panginoon ng Iglesia, binago niya. Paul said, let them be under obedience, as also says the law. And the law can put a woman up to be a priest.
can't put it up. You never seen a woman high priest. You never seen a woman a priest. Nowhere in the Bible. You never seen a woman a preacher in the Bible. Certainly. So walang babaeng mangaral, walang babaeng pari, walang babaeng naging saserdote, kataas-taasang saserdote. Some of them was prophetesses in support, Miriam, and different ones. Esther, one of them was a judge over Israel. Ang tinutukoy niya ay si Deborah. Sometimes, they were queens over them, in so forth like that, king and queen. And the decease of the king, the queen had to be take his place till they elected another king, and so forth. Ibig sabihin, sa span of time, pinapahintulutan lang ng Diyos sapagkat wala pang nararapat. Nasa mali pang kalalagay, pero kinakailangan itong may tama. 58. In Tucson, Arizona, we got a woman judge there in the city. That's the reason the city is so polluted. Paglalarawan. Sabi ng propeta, dito sa Arizona, sa Tucson, merong attorney na babae. Merong judge. At yan ang dahilan kung bakit ang syudad na ito ay polluted. Naintindihan nyo ba? Ano ibig sabihin ng prophet? Ibig sabihin, hindi dapat kasi ang babae nandun. Ibig sabihin, sa mga end-time message believer, hindi kayo pwedeng kumuha ng kurso na attorney, yung law, na magiging hukom kayo. Di ba? A woman ain't got no business in politics. She got no business in the over any authority in the church. 59. Her place is a man's queen at home. Ito, bibigyan natin ito ng diin, 1965 ito mga kapatid. Sa paksa ng prophet na know it not. Saan ang lugar ng babae? Kaninong cellphone yan? Yung pang-live? Nag-alarm? Okay, tuloy natin. Andito na sa magandang parte. The bride in her place. The woman in her place. The right place for a woman. Unang place para sa kanya. Nabanggit na ang place. Patungo tayo sa mga lugar para saan siya. Her place is a man's queen at home. Outside of that, she has nothing. Attorney ka man, engineer ka man, nurse ka man o doktor, pag wala ka sa bahay na nagluluto at nag-aasikaso, wala kang kabuluhan. Sa paningin ng propeta at ng Diyos. Mamaya, mas maiintindihan niya. Alam ko mabigat ito. Si Lutansing, ano yan eh? Accountant yan eh. Nag-manager din yan. Kaya kumakamot ng ulo eh. Unang lugar na dapat nasaan ang babae? Nasa tahanan. Pag nasa labas ka at hindi mo ginagawa ang dapat mong gawin, you are nothing. Her place is a man's queen. Kung ikaw ay may asawa, reyna ka. Kung ikaw ay anak, prinsesa ka. My young people, kung ikaw ay wala pang asawa, ang lugar mo ay bilang prinsesa sa tahanan. Mga asawa, reyna kayo sa tahanan. At kung kayo ay lalabas diyan, at hindi nyo makikita ang inyong lugar, posisyon at papel sa tahanan, you are nothing. And we know that to be the truths. You will never find, I know that sounds old-fashioned, but I am responsible. Sabi ng propeta, para bang itong sinasabi niya ay old-fashioned, pero sabi niya, I am responsible. 60, para bigyang diin, gaano kahalagang kanyang sinabi. And I know that after my going away from this earth, at alam ko, kapag ako'y namatay na at umalis sa mundong ito, ang mga tape na ito, ang mga librong ito ay mabubuhay. Na ngayon ay binabasa natin.
Sabi ng propeta, alam ko kapag ako'y namatay na at lumisan na sa lupang ito, ang mga tape, ang mga aklat ay mananatiling buhay. Will be living on, and many of you young children will find in the days to come that this is exactly the truths because I speak it in the name of the Lord. Ano yung binibigyan ng diin? Tas mo ulit, Sir Meran, yung 59? Outside of that, sister, you are nothing. Kahit gaano ka pa kasipag sa trabaho mo, mataas ang katungkulan mo sa kumpanya, guro ka, principal ka, o kaya, kasi online tayo, manager ka, di ba? Pero kapag hindi mo nagagawa ng tama ang dapat mong gawin, unang-unang lugar para sa'yo, nandun ka dapat sa tahanan. Kapag lumabas ka diyan, you are nothing. Another quote, Sir Mary Ann. We have nothing against those women. Ang kwento dito, itong si Brother Karil, nababasa nyo sa taas sa bahagi ng paragraph 47, itong si Brother Karil ay isang ministro sa isang denominasyon, at habang nasa pagtitipon na umattend kay Brother Branham, mga mahal kong kapatid, nagkaroon siya ng desisyon. Gusto niyang magpapatong ng kamay sa propeta at ipag-pray siya. At nagkwento siya ng bahagya. Sabi niya, Brother Branham, gusto kong ipag-pray mo ko. Patungan mo ko sapagkat doon sa simbahan na kinaroroonan ko, meron akong mga laban, hindi ko gusto. Dahil yung pastor namin doon, nag-o-ordain ng mga babaeng ministro. At sabi niya, gusto kong tumiwalag doon, gusto kong umalis. Kaya sabi ng prophet, I don't know you, Brother Karel, but upon the basis of your testimony. So yung testimony niya, isang brother, isang simbahan, na hindi niya nagustuhan ang paraan doon ng pastor sapagkat nag-o-ordain ng mga kababaihan. Kaya sabi niya, and the truth that you stand for. We have nothing against those women. They are sisters. We love them. But we believe that they got their place. Mahal natin sila sapagkat sila'y ating mga kapatirang babae. Pero naniniwala tayo na meron silang tamang lugar. But we believe that they got their place and that they must stay. Kinakailangan nilang makuha ang kanilang tamang lugar at kinakailangan nilang manatili doon. And we believe that they are a darling to a man, a helpmate. Kanina, queens ng tahanan. Ngayon, siya ay darling to a man, a helpmate. Katuwang, mga kapatid. Katuwang. Actually, alam nyo, meron akong itinake note dito. Baka makalimutan ko pa. Ang ibig sabihin po ng usurp, nabanggit ko na kanina yung isang kahulugan niya na nasa KJV Plus, dominates. Pero ang isa pang salita na naroon sa KJV Plus, pwede niyong tingnan yan, to act of oneself. To act of oneself. Ibig sabihin, ang nakikita ko kagad dito, ang nilagay kagad ng Panginoon sa puso ko, pag sinabing usurp or to act of oneself, magdidesisyon ka o gagawa na hindi mo kinonsulta ang iyong asawa. Na hindi mo kinonsulta ang pastor, na hindi mo kinonsulta ang salita ng Diyos. Pag sinabing usurp, nagdesisyon ka ng isang bagay at gumawa ka ng isang bagay na ang nakakaalam lamang at ang nalulugod ay ang sarili mo. Nagkakaintindihan tayo? To act of oneself.
Kaya napakahalaga sa mga sister, mga mahal kong kapatid, sa anumang mga pagpapasya at desisyon na inyong gagawin, kinakailangan ang magdidesisyon yan ay ang asawang lalaki. Hindi ikaw. To act oneself. Sino dapat ang aakto? Dapat ang lalaki. Kasino man na babae ang nagdidesisyon, ang gumagawa ng isang bagay sa tahanan o sa amang larangan, mga mahal kong kapatid, at kapag merong mga lalaking nasasagasaan, yan ay pag-usurp ng authority. At ang sabi ng propeta, sinisira natin ang imahe ng Diyos sa nais niyang makita sa inyo. So ituloy natin. Baka kasi makalimutan ko yun, kaya binalikan ko. Sabi dito, we believe that they are a darling to a man, a helpmates. So sa Genesis, alam natin na kanilikha si Eva ay para maging katuwang, mga kapatid. Para maging katuwang. Hindi para maging sino yung masusunod. Ang authority ay nasa lalaki. Sabi dito, and by no means, we think they are the greatest gifts outside of salvation that God ever give a man. But she's got no place in the pulpit. According to the word of God, upon that basis and your faith in God will lay hands on you as fellowship to come go with us. Kaya nga naiisip ko, mga kapatid, napag-usapan din namin ito nung nakaraan, na kailangan natin ng maliit na pulpito, kahit yung stand lang. Para yung mga kapatid natin na aawit at magti-testimony, lalong-lalo kung mga sisters, diyan na lang sila sa baba. Yung ano lang, yung simple, na at least may stand at hindi na sila sa pulpito mismo tatayo. So gagawin natin yan, mga kapatid. So wala daw silang lugar sa pulpito. Sabi ng prophet, she's got no place in the pulpit according to the word of God. Next, woman is so brassy or brazy. Sabi ng propeta, paragraph 111, sa paksa niyang Jehovah Jireh, today, woman is so brassy. Ano ibig sabihin ng so brassy, mga kapatid? Sinerge ko yan. Alam mo yung brassy? Mga, galing sa word na brass, yan yung mga hinihipan ng mga iba't ibang klase ng torotot na pinapagalaw ng dila. Di ba? Yan daw, ang mga babae daw ay so brassy. Their husband can't even talk. So, ang unang pinipicturize dito ni Brother Banam ay ang mga unbelievers. Kasabi dito, they got to stick right out there, a cigarette in their hand, a pair of shorts on, doing all the talking. So, ang nakikitang una ni Brother Banam ay ang mga unbeliever, na ang mga kababaihan ay naninigarilyo, na nakashort, na ang dadaldal, ang iingay. Sabi niya, doing all the talking. How perverted race of people. Na dapat sana siya ang master cook. Di ba? Ibig sabihin, ang tamang kalagayan dapat ng mga babaeng ito. She's got to be a chief cook and a bottle washer. Dapat sana itong mga madaldal na mga babaeng ito na naninigarilyo, nakashort, dapat andun to sa tahanan, doon sa kusina, na nagluluto at naguhugas ng mga baso. Everything else, ano pang gusto niyong hugasan? When she leave the kitchen, she leaves her place of duty right as a mother. Kaya sa mga nanay diyan, pag hindi na kayo naguhugas at sa mga anak, nakababaihan na hindi na naguhugas, iniiwanan nyo yung lugar na para sa inyo.
Sabi ng prophet, yung una, nasa tahanan ka, at isang partikular na lugar na dapat naroon ng kababaihan, kusina. Andun sa kusina yung lawahan, andun sa kusina yung hugasan, di ba? Andun sa kusina yung lutuan. When she leaves the kitchen, she leaves her place of duty, right as a mother. Now we find out women then stayed back and behaved themselves, acted like ladies. Their head was the one who did the decision in things. So dito sa paragraph 1112, ngayon nakikita natin na merong mga babae na nananatili at umaakto ng tama, nag-uugali ng tama, sapagkat sila ay nagpapasakop sa desisyon ng kanilang asawa. Amen. Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Baka marami nang tinatamaan. Napakatahimik nyo. Sa mga madaldal na mga kababaihan, panahon na para tumahimik. Learn in silence. Isa sa dapat nyong pag-aralan, mga kababaihan, tumahimik. At merong mga kababaihan na nanatili at nag-uugali ng tama, kumikilos ng tama, sapagkat meron silang kinikilalang ulo na sila ang nagdidesisyon at gumagawa sa mga bagay-bagay. Alam nyo, sinerge ko yung word na brassy, mga kapatid. Pag sinerge nyo yan sa Google, ang lalabas dyan, brassy, very confident and aggressive and annoying woman. Brassy woman yung sinerge ko, hindi lang yung brassy. What is a brassy woman? Sabi ni AI, sabi ng Google, a very confident and aggressive and annoying woman. Alam nyo, very confident. Akala mo, laging siya yung tama. Di ba? Kahit nga mali yung asawa mo, pagsalita ka ng mahinahon. Sabi ni Peter, ang mga tao, ang mga kabaihan noon, ay, ang ugali ay mga mahinhin. Mahinhin. Hindi po matapang. Ang isa pang kahulugan ng brasin, mga mahal kong kapatid, ay, anong brasi ay bolds, matapang. So, next tayo. She ought to be in the kitchen. 1963. Paragraph 114. Baba mo, Sir Meral, paragraph 114. No? Yeah. Sabi dito, wonder if you women are willing to let your hair grow out. Wonder if you man has got enough courage to tell her that you are supposed to be the head of the house. At dito ko lang naintindihan yung sinasabi dati ni Brother Arnel. Kung naalala nyo pa, yung bahagi ng pangaral ni Brother Arnel na sabi ng sister, ako yung liig. Naalala nyo pa ba? Tapos nga yung kamay yung nakalala pa sa kwento ni Brother Arnel. So, very good, naalala nyo pa. Sabi ng lalaki, ako ang ulo ng iglesia, ako ang ulo ng tahanan. Sabi naman ng sister, ako ang liig. Wala rin magagawa yung ulo. Kasi nga yung baba yung liig. Pero sabi ng prophet, sabi niya, tuloy natin, you're supposed to be the head of the house. She's the next. She turns you. That's contrary. Yun naman pala that's contrary. Diba? Do you think a shaking revival would ever take this woman out of these public offices? Policemen on the street and things. Magkakaroon ka ng revival kung ang mga kababaihan ang nandiyan sa mga opisina. Lalong-lalo sa mga kapulisan. Si Brother Danting walang lisensya. Bigla kang pinituhan. My goodness, paras kayo, mali. Dapat ikaw yung nagsasabi na, manang pulis. Hindi po kalooban ng Diyos na pulis kayo.
Pag pinituhan ka, lapit ka, malakas yung loob mo. Alam niyo po ba, ma'am, sabi po ng mensahe ng propeta, bawal po kayong maging pulis. Pero pag ikaw yung yuko, dasan lisensya mo. Di ba? Wala kang lisensya. Oh. Paras kayo nasa maling kalagayan. You think you'd ever be able to get her back to that again? Sa palagay natin, may babalik ba natin sila sa tama nilang kalagayan? Itong mga pulis na babae, itong mga nasa opisinang mga babae, nagtatrabaho, na kinuha ang trabaho ng mga kalalakihan, sabi ng propeta, no sir, hindi natin yan kaya. She will never do it. Lest she gets saved, then she will do it. Mababago lamang ang kaisipan ng mga kababaihan na ito kung sila'y maliligtas at gagawin nila kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. You won't have to tell her nothing about it. She will find her place. Hindi mo kinakailangang sabihan yung police woman na mali yung lugar mo, sister. Kapag yan naligtas at narinig ang salita ng Diyos at nariyan ang Espiritu Santo, sabi diyan, she will find her place. The Holy Ghost will lead her to her place. Saan yung place niya? Sa bahay. Sa home. Reyna siya, prinsesa siya ng kaniyang asawa o kaya ng kanyang tatay. At nandun siya dapat sa tahanan na gumagawa ng mga gawain. But say, the Holy Ghost is leading me, sabi ng police. Sasabihin nila, nililidin kami ng Holy Ghost. To that contrary to the word. Pero contrary sa salita ng Diyos, hindi ganyan na sinasabi ng Diyos. Don't call that the Holy Ghost. So kahit sabihin ng mga kapatirang babae, ito po yung leading ng Panginoon sa akin. Magtrabaho po ng manager, supervisor. Pag naging manager kayo, mga kapatid, at merong mga lalaking minamanage, at merong mga lalaking sumusunod, hindi yung tamang lugar para sa inyo. Well, ang propeta pang may sabi nito. At pwede sabihin, kaya Ryan, masyado yata tayong extreme. Well, di ko naman sinasabi na yan na yung decision natin. Ipinapakita ko lang yung isang bahagi na sinasabi ng propeta, ano yung dapat na maging kalagayan ng mga babae. Kahit papaano meron tayong standard na pwede nating makita. Sa pagpapatuloy, ito yung binasa natin nung nakaraan sa What's a Third Fool. Yung kwento ng propeta patungkol kay Sister Meda. Paragraph 169, you serve your husband, mga kababaihan. Sabi dito, I said, 169, Sir Mary Ann, you serve your husband. 169, baba ka? Yeah. Sabi ng prophet, I said, Lord, she didn't meant what she did that morning. She didn't meant that. I said, Lord, not one time has she ever said one word about me going in the meetings, staying months or whatever it was. Not one time. One time has she ever opened her mouth about it. She has always sent my clothes to the cleaners and washed my shirts and had everything ready to go in the meeting. Then she wonders how she can serve God. You woman, as you serve your husband, you serve God, of course. Ang sarap, di ba? Sister Meda daw, mga kapatid, yung mga quote ni Brother Branham, yung mga Amerikana niya, kasi di naman yun basta-basta siyang maglalaba, dinadala sa mga cleaners, sa mga cleaning company. Then yung mga t-shirt ni Brother Branham na kayang labhan ni Sister Meda, nilalabhan niya. Umaalis daw si Brother Branham, pupunta sa kung saan-saan, sa mga meeting, yung binasa pa natin, hunting trip, fishing trip, inire-ready yung mga gamit ng propeta, na hindi nagsasalita, hindi man lang nagsalita ng kahit isang salita. Pero yung mga asawa ninyo, puro sa kalalaban. Taong lalaban naman, buo man ka mo naglalaba, buo man ka mo nangingigin. Sige, sa ninyo kaon, buo man ka mo nanunugas.
Kinabuwang mano, gumanin ni kasadi baloy ko. Pina-star na sa naka. Balik na sa tuka ninyo. Nagpapakaon ako sa buko kong kauno-uno. Pauli na sa to. Natutunan ni Sister Meda na tumahimik, mga kapatid. Not one time. Yan ang gusto kong bigyan ng pansin dito eh. Not one time has she ever opened her mouth about it. She has always sent my clothes. Yung tinutukoy niya, taas mo pa nga, Sir Mary Ann. Not one time. Ayun na. Not one time has she ever said one word about me going, pakitanggal nung Sister Mary Ann, di natin babasa ng mabuti. Yan. Sabi diyan, Lord, doon lang tayo. Lord, ayaw mo yatang basahin ha. Mag-asawa ka na ba? Okay, sabi niyan, Lord, not one time has she ever said one word about me going in the meetings. Sa mga pinupunta ni Brother Branham na meetings, joint fellowship, camp meeting o mga revival crusade, walang man lang daw siya narinig. O kaya pananatili ng matagal, o kaya kahit ano pa. Or whatever it was. Hindi lang yung meeting, kundi whatever it was pa. Sa mga unahan niya na binanggit niya, hunting trip, fishing trip. Not one time has she ever opened her mouth about it. She has always sent my clothes to the cleaners and washed my shirts and had everything ready to go in the meeting. Then she wonders how she can serve God. Habang ginagawa daw ito ni Sister Meda, nag-iisip pa siya paano niya mapaglilingkuran ng Diyos. Kaya sabi ng propeta, kayong mga kababaihan, as you serve your husband, you serve God, of course. Okay, last quote tayo. The bride in her place. Itaas mo, Sir Mary Ann. Paragraph 191. Saan ba ang tamang lugar ng mga kababaihan? So, dito natin bubuin, mga kapatid. Now the church has not recognized her day. Like Israel pours back to Palestine, she is going to pour into the World Council of Churches. Why? She didn't recognize her hour. People come out of here, but be not partakers of her sin. Flee your life, or you will be caught with the mark of the beast, and can't do nothing else about it. Let him that is filthy be filthy still. Let him that's holy, that will be holy, holy now. Let him that's holy, not above her woman. She can't be. Now that sounds very flat, but that's the scripture. The Bible says, she dishonors her head pag siya'y nagpapagupit. And her head is her husband. And his head is Christ. So she dishonors Christ. How can she be dishonorable and not be filthy? Let she that's got bob hair, keep it. Let she that wears short, keep on wearing them. Let he that denies the word, keep on denying it. So yung gustong mag-short, sige, mag-short kayo. Yung gusto magpaputol ng buhok, magpaputol kayo, gawin nyo lang. Siya na marumi, ay magpakarumi pa. Sabi ng propeta. But, let him that's holy be holy still. Let him that's righteous be righteous still. The righteous word of God, the Son of God, made manifest. Be holy still. Righteous still. Recognize. Yes, sir. Ngunit siya na banal ay manatiling banal. Siya na matuwid ay manatiling matuwid. Ano ibig sabihin ng righteous, mga kapatid? Ginagawa ang kalooban ng Diyos. Sinusunod ang salita ng Panginoon. The righteous word of God, the Son of God, manifest. Be holy still and righteous still. Recognize. Yes, sir. The church has not recognized her day.
So sa panahon na pinapangaral ito ng prophet, 1964, hindi pa lubusang napagkikilala ng iglesia ang kaniyang panahon, ang kanyang oras, ang kanyang mga kapanahunan. Like Israel back in her promised land. She don't know how she got back there. She was just automatically put back there. Why? National force put here in her place. So itong Israel ay kinakailangan ding makabalik sa tama niyang lugar. At hindi siya pumunta roon na dahil ginusto niya, kundi nakabalik siya dahil merong puwersa na nagpabalik sa kanya. Merong automatic, may kapangyarihan na nagpabalik sa kanya, sa kanyang tamang lugar. National force. Sa pamagitan ng mga bansang nagkakaisa, ay pinabalik ang Israel sa kanyang lugar, sa kanyang lupain. Now, I'm going to say something. Pakitaas na, Sir Marian. Now, I'm going to say something. National force put Israel in her homeland. National force will put the church in the word council of churches. But the power of God will put the people in the brides. The world forces this way. In the world forces that way. But God will put the bride in her place. The Spirit of God, which is the Word of God. Okay, italon muna natin. Meron pala. Sabi dito, but the power of God will put the people in the bride. The world forces this way, in the world forces that way. But God forces upward. The Spirit of God, which is the Word of God. My Word is Spirit and life, will put the bride in her place. Because she will recognize her position in the Word. Then, she's in Christ, will put her in her place. No national force will do it. But the national force did drive Israel to the homeland. The national forces of the Council of Churches will drive every organization into it. But the power of God will raise the bride into glory out of it. Can we say amen? May kapangyarihan daw po, mga kapatid, na iiral sa mga nobya ni Kristo. At saan kayo pinababalik? Saan yung tamang lugar ng mga kababaihan? Sa salita ng Diyos. At paano natin ito mai-experience, mga kapatid ko? Paano natin masabi, lalong-lalo kayo mga sisters, paano nyo masasabi na kayo ay nasa tamang lugar at nasa salita ng Panginoon? Hindi dahil ito'y napakinggan nyo, hindi dahil ito'y napaniwalaan nyo, kundi dahil kayo ay nagpapasakop sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ephesians chapter 4, basahin natin. Di tayo magtatapos. Chapter 5, Sister Mary Ann. Verse 22 hanggang verse 24. Sabi dito, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands and everything. Iatras natin sa 1 Timothy chapter 2, Sister Mary Ann, verse 11, let the woman learn in silence with all subjection. For I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. Mga kapatid, kung meron kayong unang pag-aaralan, not only to the woman, kasi kung i-apply natin itong part 2 natin, patungo tayo sa pangkalahatan, yung nasa Santiago at nasa sulat na Pusod Pedro, humble yourselves
Submit yourselves unto the mighty hand of God. Doon sa Santiago, humble yourselves unto God. Resist the devil, and he will flee from you. Ang humbleness, mga kapatid, ang pagpapakumbaba, ay parte ng pagpapasakop. Sa aking pagbubulay-bulay, tingnan niya, sinong matindi nating kalaban? Baybayin natin yung bersikulo. Sinabi, humble yourselves unto God. Yourselves. Humble yourselves to God. Resist the devil, and he will flee from you. Alam nyo, takot po ang dyablo sa atin. Wala na pong kapangyarihan ng dyablo sa atin, mga kapatid. Sabi pa nga ng propeta, nananakot na lang siya. Ang kalaban kasi natin, yung sarili natin. Humble yourselves. Submit yourselves unto the mighty hand of God. And He will exalt you in due time. So ngayon, babae lang yung pinagtuunan natin ng pansin. Mga babae, asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarili-sariling mga asawa na kagaya sa Panginoon sa lahat ng bagay. Sana makatulong, mga kapatid, hindi lang yung pagtetestimony yung binigyan natin ng pansin, kahit sa tahanan, para kahit pa paano meron tayong bubulayin, meron tayong ipagpipray sa Panginoon, Lord, ano pong kalooban mo? At hindi pa tayo nagtutuldok dito. Meron pa tayong part 2, susundan pa natin ito. Sa mga magpapatotoo na, isa sa babantayan nyo at dapat maingatan, mga kapatid, don't preach, don't teach. Don't usurp authority over the men. Kung meron kayong unang dapat pahalagahan, mga kababaihan, sana pakinggan natin sa gabing ito, your priority, kung ikaw ay asawa ng babae, your priority is your husband. Your home. Kung totoong nagpapasakop ka sa Panginoon, bago ang Panginoon, asawa muna. You cannot bypass your husband. God, Christ, husband, wife, children. Hindi pwedeng wife, tapos Christ. Wife, husband, Christ. Hindi kayo pwedeng maging Kristiyanong sumusunod kay Kristo na hindi kayo nagpapasakop sa inyong mga asawa. Ayaw ng Diyos ng dominanting babae na nag-usurp ng authority. Sabi ng prophet, our woman today is so brassy. Sakit sa tenga. Learn in silence. Ipag-pray niyo ang asawa niyo. Hindi po makakatulong ang pagdadaldal ninyo. Lalo lang yung gagatungan ng tahanan na gagawing impyerno yan. Kung gusto nyo maging mabuti at maayos ang tahanan, sa susunod, lalaki naman yung bibigyan natin ng pansin. Ladies first muna kasi. Diba? Ladies first. Kung gusto natin maging maayos yung tahanan, mga sister, pasakop kayo sa lahat ng bagay. Amen. God bless you. Magpalain tayo ng ating Panginoon, ating siyang palakpakan, mga kapatid. Tayong lahat ay magsitayo. So, bukas na po ang iglesia, ang unahan para sa mga testimonies sa mga sisters natin, asawang babae, sa mga kadalagahan natin. Dalawang ano lang, o sabihin natin tatlong salita lamang o kaisipan yung dapat nyong ingatan at bantayan. In your testimony, don't preach,
don't teach, and don't usurp authority. So, may mga nabanggit ako kanina sa introduction, balikan nyo na lang yon. Ano meron sa pagpipreach? Magsisermon ka o mangangaral? Don't encourage them to do something. Don't rebuke them. Ano mang bagay na pwedeng magiging dahilan para ma-usurp mo ang authority ng lalaki, yun ang dapat nating ingatan. Mga kapatid, tayo manalangin sa oras na ito. Panginoon, maraming salamat po sa mga salita mo at sa mensahe na aming pinag-aralan sa gabing ito. Lord, salamat sapagkat pinahintulutan mo kami muli na maibalik ang isang bahagi ng programa ng gawain na kung saan ang mga babae ay meron pong kalayaan na sila po ang magsalita sa unahan at magpahayag ng kanilang mga karanasan na naranasan nila sa iyong paggawa, Panginoong Diyos. Dalangin ko na ang maikling pag-aaral namin, Panginoon, ay makatulong. Nagawa ko po ang maliit kong bahagi. Ngunit dalangin ko na ikaw po ang magbigay ng kapahayagan, kaunawaan sa aking mga kapatid, lalong-lalo sa mga sisters, Lord. Ikaw ang magbigay ng ningas, ng apoy, ng alab sa kanilang puso. Kung merong mga kababaihan na gagamitin mo para sa iyong kaluwalhatian, para ma-encourage ang iglesia, dahil sa buhay na naroon sa kanila, biyayang naranasan nila sa iyo, Panginoong Diyos, mangyari nawa ito sa iglesyang ito. Ano mang mga bagay na pwedeng maranasan namin na hindi man po namin ginugusto dahil sa mga kakulangan pa, ikaw nawang patuloy na magturo sa amin, magsaway, Panginoong Diyos, at patuloy din naman pong magpuno sa lahat ng ito, lalong-lalo po sa kaunawaan at kapahayagan upang malakaran namin kung ano po ang nais mo at magawa namin ang iyong sakdal na kalooban. Lord, tulungan mo ang mga kababaihan na nandito. Kung merong mga gagamitin na buhay para sa isang bahagi ng gawain, ang pagpapatotoo, mangyari lamang po, O Diyos, ang iyong sakdal na kalooban. Ngunit kagaya ng aming napakinggan sa gabing ito, hindi lamang po sa church ang aming napag-aralan, kundi kahit sa bahay, sa mga trabaho, sa komunidad, na hindi mo pinapahintulutan, Lord, ang mga babae na gampanan ang mga gawain ng lalaki. Hindi man namin nadetalye ang lahat, ngunit pinagkakatiwala ko po sa iyo, Lord, na ikaw po ang mangusap, ang magbigay ng kapahayagan sa aking mga kapatid sa lahat ng bahagi ng aming napag-aralan sa gabing ito. Sa pagpapatuloy nito, Panginoon, kung papahintulutan mo po, na ito'y mas lalo pang lumawak at abutin ang pangailangan ng lahat, kahit man po ng mga kailakihan, ng mga manggagawa, mangyari lamang, O Diyos, ang iyong sakdal na kalooban. Maraming salamat po sa gabing ito. Dalangin namin ang lahat ng ito sa mo, hinihiling sa iyo. Kalakip na po ang pagbabalik ng pasalamat, papuri sa iyo lamang at sa iyo pong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid. So, tapos na po ang ating gawain.